Guys, welcome dito sa Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate. Sa reading nito, this is a general and a collective reading your energy at this time. Sign of Swords in reverse. Ano pa? Temperance in reverse. Five of, maganda guys. Oh. Na-recover ka na sa panraidor sa'yo. Bakit panraidor? Kasi sa likod, oh. Patalikod, parang binakstab ka. Basta patalikod. Patraidor to. Ayan, oh. Tinraidor ka. Yung personality na nanraidor sa'yo masyado aggressive. Brave, ikaw, napaka-courageous mo. Ayan. And truth, sumisimbolo ng truth din. Ang alam ko, sumisimbolo din ng parang integrity yung blue. Yun ang alam ko Hindi ko pa na-search. Pero, naka-recover ka na. Or, hindi ka na matatraidor. Hindi ka na matatraidor. And then, hindi ka na din parang matingga ba, na ang gusto mo lang ay yung healed, healed and yung tahimik na buhay, na wala kang ginagawa, wala kang ginagawang aksyon, na mas inuuna mo yung may peace of mind ka. Yun ang gusto mo sa lahat, may peace of mind ka na hindi ka kumikilos, na gusto mo lang yung you feel safe, secured, balanced, and healed. Ganon. Pero ngayon ay para bang maging goal-driven yan. Tama ba? Kasi in reverse na yan eh. Makakakilos ka na, maging goal-driven ka na, mangarap ka na. Gano'n na nga yun. No? So, ayan. Ano pa? Five of Pentacles in reverse. Hindi ka na din magdurusa. Or kung financially, kung naka-experience ka, nakaranas ka ng financial crisis o nahirapan ka financially, hindi ka na mahirapan pa. No? Hindi ka na magdurusa financially. And then, hindi ka na ma-left out in the cold. Hindi mo na indahin, hindi ka na maging yung parang feeling na abandon. Ganun yung naramdaman mo. Mag-end na yung ganong situation sa'yo. O nag-end na nga. Na naka-recover ka na from being left out in the cold or abandoned. Basta hindi ka na ma-abandon pa. Hindi ka na ma-abandon pa. Hindi mo na maramdaman yung feeling na abandon ka. Hindi. Hindi ka na i-abandona ng person mo. Yun, hindi ka na i-abandona ng person mo kasi there is message here. No? At pupuntakin ka niyan. Kasi merong 8 of Wands. So maybe pupuntahan ka niya kasi may 8 of Wands. Pwedeng travel or message yun. Ano pa ang energy mo ngayon? Wait lang. Cause you're gonna hear me roar. Mas gusto mo kumonek sa nature ngayon o maalaga ka sa tanim, pwede din sa animals, o kung may anak ka pwede din, pero kung wala, pwedeng mahilig ka sa animals, na mag-alaga ng animals, no? Caring ka, ganoon din sa plants, sa plant man, o mahilig ka magtanim-tanim, o gusto mong kumonek sa nature, gusto mong magtanim ngayon, ganun ba? Kasi you feel relaxed or spend time with nature.
sa flowers para mahil ka, para ma-relax, maging komportable at ma-rejuvenate. Yan. Nakaka-relax naman talaga kahit yung magtanim-tanim ka, no? So, ano pa? About sa'yo. Upright ba itong emperor na yan? In reverse. In reverse to. Yan ang about sa'yo. Ikaw ba itong emperor na yan in reverse? Hindi. Hindi ikaw to. Ano to? Yung mga... Sino itong emperor na to in reverse na yan? Ibang tao yan. Na walang authority. Powerless. Person mo. Person mo. Hindi. Hindi yan person mo. Pero hindi na siya nagja-juggling. Unstable. Walang courage, parang hindi siya ganun ka-strong. Hindi siya strong. Hindi siya brave. Yan ba yung nanraidor sa'yo? Yung atake sa'yo palikod? Hindi. Si Emperor ba na yan ay gumagawa ng skill visit sa'yo? Hindi. May gusto yan si Emperor sa'yo? Ayun, may gusto si Emperor sa'yo. Na siguro na-miss yung opportunity with you. May gusto siya sa'yo. Na-miss yung opportunity niya with you. Kaya siya feeling unstable, powerless kasi na-miss yung opportunity niya with you. Hindi. Dahil ano? Dahil parang wala siyang chance sa'yo. Kasi parang wala siyang chance sa'yo. Tao ba to? Tao yun, simple in reverse. Baka tao yun siya. Tao. Kasi, yung tao kasi may iba't ibang type, iba-iba yung type ng tao, no? Meron na, ang type ay hindi ganun kagandahan, kagupuhan. Ganun ang tao eh. Parang ganun, no? Based on my experience, na sa Facebook dati madami sila na mga nakaka-chat kasi sa Facebook kasi syempre sa Messenger nung hiwalay kami ng asawa ko noon. Madami sila mga foreigner. Yung pinaka good looking doon, yun ang hindi ko type. Parang malayo talaga yung loob ko doon. Pero sa isip-isip ko, siya ang pinaka-good looking. So parang hindi ko siya type na maging jowa. So parang sample na lang yung gano'n, no? So, ganun talaga yung tao na may type siya, may hindi din siya type, no? Kahit good looking pa yan. Diba? Diba? Kasi iba nga ng type yung tao eh. Pero attractive siya. Parang hanggang friend lang, parang ganun. Hanggang friend lang. O baka may gumawa ng scheme, siguro. Yeah. Pero, ganun kasi ang tao eh. May iba-iba yung type eh. Ayaw ko ba ng Pinoy? Hindi ko kasi type ang Pinoy, kaya ayaw ko. Pero, sa akin, ayaw ko ng Pinoy, hindi ko type ang Pinoy. O ano yung ibang, Chinese, yun, Korean, American, European.
Basta ayaw ko talaga ng Pinoy, hindi ko type eh. Pero hindi ko naman na binabastos na ano. Kahit naman yun na, kung hindi mo type eh, bastusin mo, hindi. Ito paano ay, wag lang na magpaslinya. Kasi dapat eh, di ba? Kung ayaw mo, mamilit, di ba? So ano pa, ang, wag dapat sila mamilit, wag nila ipilit kung gusto nila. Ganun lang yun. Dapat magrespeto sa desisyon sa wants ng iba. No? Kasi iba-iba nga ng gusto yung tao eh. So yan. Sa Facebook, madami kang kilala yan. Dalawa yun sila, pinaka good looking sa lahat ng mga ano. Pero hindi ko talaga sila tayo. Ewan ko sa sarili ko. So ano pa? Ang Chinese tsaka Taiwanese. Ano pa? Parang hanggang friend lang talaga. Ewan ko ba yun? Bakit kayo? Pero, mabait naman sila. So, ganun ang tao. Iba-iba ng time. So, dapat respeto na lang. O ano talagang gusto ng tao. Hindi na pwedeng ipilit. No? O ano yung gusto mo. Diba? O anong gusto nila. Hindi na pwedeng ipilit sa'yo. No? O ayaw mong makarelasyon sila. Diba? Ganun lang yan. Ganun nito. Sa sample ko lang yan. Hindi naman ako kasi, secretive. Ang boys mo doon to ay saglit lang naman. Ano yung tago-tago mo sikreto? Kung namatay ka, maging lupa na din yung katawan mo. Kasama na yung masikreto mo. Iba mo sa lupa. Ano pa? Ganon din sa mga alam mo, kung isama mo sa lupa, baon sa lupa, pag namatay ka. O kung masyado kang secretive na gusto mo, sa'yo lang. Sa'yo lang yung mga information na nalaman mo kasi yung knowledge. Ano pa about sa'yo? Thought. Stable yung thought mo. Powerful yung thought. Kung ganito, powerful yung thought. Powerful yung thoughts. Pwede. Na-inspire ka mag-isip. Kasi thought eh. Hindi. Positive yung thought mo. Positive yung thought mo. Ayan. Positive yung thought mo pala. So, iba-iba kasi yung ibig sabihin, no? Nito, depende sa reading, no? So, kung ano yung nais iparating ng nag-guide. Sino ba nag-guide dito ngayon? God po ba? Hindi. Angels po ba nag-guide dito ngayon? Angels. Ano pa? Ang next na mangyayari sa'yo. Justice in reverse. Also the justice in reverse here. Merong parang ano ba? Parang injustice. Yan ang next na mangyayari. May injustice. So, mag-take na action, nagagawa ng injustice para hindi matuloy yung offer ng person mo sa'yo. Para hindi matuloy yung offer ng person mo sa'yo.
injustice. May gagawa ng injustice. Yun ang mangyayari next. Pero, magsaksid ba yung injustice na yun na gagawin? Hindi magsasaksid yung injustice na gagawin nila. Injustice. Hindi yan magsasaksid. May gagawa ng injustice sa'yo para hindi magsaksid yung offer ng person na may offer sa'yo pero hindi magsasaksid yung gagawa ng injustice. Yan yung mga kontrabida, inggitiro, mga ganun. Yung gumagawa ng injustice. Yan yung mga hindi masaya sa happiness na yan. Pero, ano ang next na mangyayari sa buhay mo? Page of Pentacles. Mag-uumpisa na mag-grow, no? Maging passionate ka. You will walk on a new path. Maybe may mag-pursue sa'yo, may mag-pursue sa'yo. May mag-pursue sa'yo, no? And then, it will lead to this na magsama kayo sa isang bahay. Oo, na magsama kayo sa isang bahay. Ayan o, di ba may bahay? And you will feel secured and safe. And protected talaga ni person mo. Sa bahay na yan. No? Sa bahay na yan. You will feel stable, balanced, grounded. And then, ano ang next move nitong person na to na may offer sa'yo? Nine of Cups. Mag-take ng risk to. Sa kabila ng may mga nang-atake sa kanya para takutin siya, no? Yung parang mga humaharang sa kabila na hinaharangan yung path niya. Hinadlangan siya na mag-take ng risk sa'yo. Maging fearless siya na mag-take ng risk sa'yo. Yung positive siya. Yung isipan niya sa kabila ng mga nang-atake sa kanya. Dalasan sa thoughts niya na para matakot siya na kontakin ka, kausapin ka, ganun. Pero maglakas loob ito maging fearless na mag-take ng risk. Ayan. Para mangyari yung gustong-gusto niyang mangyari. Bakit? Ano ba yung gustong-gusto niyang mangyari? Yung hindi na siya nag-overthink, yung makarecover na siya sa pag-overthink, sa anxiety, para turete yung utak niya, na hindi na siya nakukontrol, napipigilan na mga paniniwala, beliefs, mga ganun. Hindi, ng mga tao na gusto montrol sa kanya spiritually. Hindi, na mga witches. Witches. Yan. Na mga witches pala yan. Yan. So, tama yan. Nagkaganyan yung kanyang mindset. Kailangan mo pa control sa mga witches. Diba? So, ano pa ang kahilingan mo magagrant? Describe. Ang maging magaling ka magsalita, ang maging magaling ka mag-deliver messages. At ang swertein ka sa buhay, may Wheel of Fortune. Yeah, swertein ka sa buhay. At ano pa, huwag magsalita na yung person mo pati, no? Yung feelings niya, meron kasi mga tao na takot na magsalita. Takot na sabihin ko ano yung feelings nila towards your person kasi may nananakot katulad nitong person mo na to, di ba? Tinatakot siya. You know? Para hindi niya sabihin sa'yo yung
gusto niyang sabihin para hindi siya mag-take ng risk sa'yo. Pero maging fearless yan. Overcome yung fear niya. Kahit na may mga na-inflict ng fear sa kanya o kahit na may nagpapajuggling sa kanya, di ba? Natake para mag-juggling yan siya. Para malito, para matakot, may puso ka, na mag-take ng risk sa'yo. Ano pa ang about sa'yo? Page of Swords. Umpisa na maging courageous ka na magkaroon ng interest na na mamuhay ng hindi, na magkaroon ng union sa inyo ng person mo. Kasi may clue ako, magkaroon ng union na sa inyo ng person mo na nagiging courageous ka na, hindi ka na din na tatakot. Ayan. Na susama sa person mo. Upright ba itong Six of Swords? Oo, upright to. Na na mamuhay na ng tahimik kasama si person mo. Hindi. Na lumipat. Parang lumilipat na lumipat. Naging courageous ka ng lumipat. Pwede sa bahay ni person mo, pag nag-night na kayo, gano'n. O kung may person ka na, lilipat mo lang sa kanila. And then, you will build a strong bond. Ayan. Parang kung natakot ka sa person mo, nakaramdam ka ng fear, influence ng iba yan. Kunwari, tinatakot ka nila para huwag kang sumama sa person mo, huwag kang lumipat, huwag kang tumira sa bahay ng person mo kasi nainggit nga yung mga gumagawa ng scheme and deceit. Ayaw nila maging masaya ka. So, yan. Kung si person mo man yan, tinatakot nila, nakaramdam ng fear, anxiety, pinapajuggling nila, para hindi kayo magsama. Ayan. Binubulgar talaga yun dito. Yung mga scheme and deceit ng iba. So, it's up to you kung maniwala ka hindi. Dahil may sarili kayong utak. Buhay niyo yan. So, ano pa? Pero na-reveal yan dito yung katotohanan. Yung mga nakahid ay na-reveal yan dito. Tinataro reading. Ano ang message for you? Dalawa. Perfect timing. This is the right time for you to move forward. So, ito rin tama pa lang para mag-move forward ka. Goodbye to the old, hello to the new. You finished one part of your life and now a new and even better part is beginning. So, mag-say goodbye ka na sa old na buhay mo, situation, at mag-say hello ka na sa bagong buhay mo, bagong pag-asa, and bagong opportunities, bagong bahay, bagong buhay talaga. You finished o may natapos ka ng one part ng buhay mo. At ngayon ay simula ka na even better part. Sino yung person na yan? Magkaroon ng union sa inyo. May energy na ata siya dito Meron na. Ano iniisip ngayon ng person na to na magra-raise sa'yo? Upright ba itong Two of Swords? In reverse, guys, no? In reverse. Walang kasi. So, in reverse. In reverse yan siya. Ang hindi na siya magpa-stop, magpa-control, magpa-blindfolded. Ang hindi na siya ang hindi niya nahayaang mapastak siya, hindi niya nahayaan na ma-confuse pa siya o malito. Kailangan niya ng pumilos, mamili, mag-take ng action. Mag-take ng action or hindi. Hindi pwede ma-stop yung connection niyo. Yung connection ninyo. Kasi, ayun may mga nanunusol, mga witches,
Baka witches, mga witches. Kasi mga witches ay mga ano yan sila, mga sa devil side. Evil, no? Sa kadiliman yan sila, kampo ng kadiliman. Yung witches. Yung sinasabi nila na hindi sila kampo ng kadiliman. Pinapaniwala lang nila yung sarili nila ng kasinungalingan nila. Ganyan ang mga evil, ganyan ang mga sa kadiliman. They're very liar and manipulative. Pati yung sarili nila, paniwalaan nila sa kasinungalingan nila. So, ano pa? Ang sabihin nila ay ano pa sila, chosen one. Sabi na pinagagawa nila. Na inggit ang naghahari sa kanila, na gumagawa sila ng scheme and deceit. And evil dahil sa inggit. Tapos sabihin nila, chosen one sila. Hindi ganyan ang chosen one. Hindi ganyan ang side ng light. Hindi naghahari ang inggit sa kanila, hindi mga harm. Hindi gagawa ng deceit and scheme dahil sa inggit. Dahil sa pagiging gahaman, dahil sa pag-iiral ng kasakiman, hindi gagawa ng scheme and deceit and evil or witchcraft ng isang tao. Dahil sa inggit, deceit, dahil sa inggit and hindi inggit and deceit, dahil lang sa inggit at kasakiman, insecurities. Pag insecure kasi parang kinukumpare yung sarili niya. Hindi siya pwede mo namang sa tawad. Parang ganun, insecure. Gagawa siya ng deceit and scheme or witchcraft dahil nandun sa inggit. Hindi ganyan ang chosen one. Ang ma-chosen one ay mapagmahal kahit sa hayop man yan, matulungin, no? Masilap ang puso, mapagmahal. They are so caring, affectionate. Pag alam nila may nagugutom, may kailangan ng tulong nila talaga, ay hindi sila mag-hesitate na tulungan yan. No? Pero sa katagalan ay naging aware na minsan ay nagkukunwari ang enemy, ang evil na kunwari ay kailangan ng tulong, yung pala kay is a trap. So, nag-aware na din yung mga chosen one. At yung mga, kasi sa habang tumatagal, nabubuhay sila sa mundong to, nakaka-acquire sila ng wisdom. So, through their experiences and through sa experiences ng iba, and through observing the situation, and yung around them, ay nakaka-acquire sila ng wisdom, no? Hindi lahat na nahihingi ng tulong ay kailangan tulungan. Kasi iba, trap nila yun, no? Plot nila yun. Yung iba ay nakalagay sa Biblia na hindi lahat ay kailangan tulungan. Kailangan mo umili ng tutulungan mo daw. Parang gano'n. Parang ko lang yun sa YouTube sa source atin, sa base. Kasi, pag nagkamali ka ng tulungan mo, yun ay kakaruhin mo. Ibig sabihin, katulad ng buhaya sa Indonesia, nagkukunwari siya na tao na nalulunod. So, kung lapitan mo yun, kakainin ka niya. Bakit yung ginagawa yun? Para manin lang ng mga tao. Kunwari, tao na nalulunod, nangihingi ng tulong, napalabas yung kamay at paa niya. Parang tao talaga pag sa malayo. Pero pag lumapit ka, sakmalin ka. Ganon. Di ba? May isip yung mahayop na yan. So, may mga tao din na evil. Pag alam nila maawain ka, matulungin ka, para sa kanila, opportunity na yan, para mag-take advantage. Para malansi sa'yo. Ganyan ang fault ng mga evil na walang Holy Spirit sa katawan. Diba? Ang mga
mapanlansi. Lalo yung mga may disorder. Wala mang awa, yan. Lalo yung psychopath, hindi yan sila naawa, hindi yan sila nakukonsensya. So, ayan. They're very close. They're so calculating. May term para ganyan, no? And they live a parasitic lifestyle. Ganun ang mga psychopath. Kaya they end up sa impyerno ang mga psychopath. And they're very manipulative. Akalain mo saan ito, pwede mo nyo. Ganyan ang psychopath. So, ano ang wait lang ha. Ano ang next move ni person mo towards you? I-release yung mga baggage, negativity, siguro mga resentment or anger kung meron man. And then, maging confident siya, stable, comfortable, na i-message ka, pwede i-message. Hindi, na mag-take na action sa'yo. Ang mag-take na action sa'yo para ma-unite na kayo. So, ano pa, sa confidence siya, komportable na. Kasi i-release niya yung mga baggage, mga resentment, anger, o any baggage. Yung gawa ng mga witches sa kanya, yung mga sinend sa isipan niya, sinusul sa kanya. So, ito na lamang guys for collective reading.